Good day mga kamots, welcome back to our YouTube channel. For today's video, samahan nyo ako mga kamots dahil mag-change oil tayo dito kay Honda ADB natin. Tuturuan ko kayo kung paano mag-change oil sa mga naka Honda ADB 150 and then 160 na rin kasi same lang naman sila ng makina. Hindi naman nagbabago ng design si Honda ADB kahit na mapa 150 or 160cc man yan na bago. Same lang naman sila ng engine drain bolt, so hindi naman nagbabago. Ilan yung oil na dapat yung ilagay sa mga Honda ADB ninyo? Simulan na natin. So, ito yung gagamitin nating oil mga kamos para sa pag-change oil natin. Honda oil lang. Ito yung previous na nakuha natin nung kinuha natin tong ADB 150 natin sa 10X Motor Service mga kamos. No? So, ito yung pa-previous nila na oil. So, laking tipid na rin mga kamos kasi magkano rin tong oil kung bibilin mo. Mga nasa 250 to 300. Ayan, so medyo nakatipid tayo ng isang change oil. 0.8 liters, so lahat to isasalin na natin dito sa Honda ADB natin. Ayan, so same lang naman sila ng ADB 160. And then yung drain bolt ng ADB natin dito matatagpuan sa ilalim. Ayan. Ayan, so may nakapwesto na tayo na salukan. Ayan. Ito yung pinaka-engine drain bolt niya. Ito. Ayan. So yan yung pipihitin natin pa clockwise para lumuwag siya. Alright, so luluwagan na natin yung drain bolt ng engine natin. So gamit tayo ng 12mm socket wrench. Ayan, so same lang yan, ADB 150, 160. Same lang sila ng size ng bolts, drain bolts. 12mm lang din. Ayan, so gamit tayo ng 12mm socket wrench. Then luluwagan natin siya pa clockwise. Ayan. So, dahan-dahan lang sa pagluluwag para hindi ma-lost thread. Kapag lumuwag na siya, i-kamayin nyo na lang mga kamots na. Huwag nyo na siyang gamitan nitong wrench. Yun. Medyo nadumihan pa yung kamay natin. So, by the way mga kamots, every 1,000 kilometers nga pala ang bilin sa akin dito na mag-change oil. Sabi ng 10X Motor Service. Ayan, so sinunod ko naman yon. Pero dati kasi sa Honda Beat FI version 2 ko, every 1,500 talaga siya. Pero kahit every 1,500, okay pa naman yung engine oil. Pero dito, since ang advice sa akin every 1,000, so sundin ko na lang din. Ayan, so naka 1,000 na kasi ko, kaya ayun, nag-change oil na rin ako ngayong araw na to. Sunod naman natin tanggalin mga kamots yung engine strain dun sa kabilang side. So, gamit tayo ng close wrench. Sa close wrench, 17mm pa rin naman. Luwagan na natin siya. So, sa pagbabalik niyan, clockwise. So, may strainer mga kamos. Linisin nyo yun. No? Ilinisin nyo yun para yung dumi matanggal. Then, tsaka nyo siya ibabalik. So, gagawin nyo yun bago kayo magsalin ng oil. Ayan. So, ibalik na natin to. So, sa paghigpit nito clockwise, alalay lang. Hindi mag-lost thread. Ayan. Ayan. So, since napatulo na natin lahat, so, bago nyo ibalik tong drain bolt, punasan nyo muna para malinisan siya. Ayan. So, pagbabalik nyo na to, kamayin nyo muna, and then, counterclockwise naman yung paghigpit sa kanya. Ayan. So tamang higpit lang since wala naman tayong torque wrench. Tip ko nga para sa inyo again mga kamos, kapag mag-change oil kayo, mag-change kayo ng gear oil, make sure lang na hindi mainit yung makina o hindi kayo galing sa long rides o sa biyahe. Kasi kapag nag-change oil kayo ng mainit ang makina, ang tendency kapag niluwagan nyo siya or hinigpitan nyo siya, maaaring mag-lost thread yung tornilyo, mabakbak o masira yung thread sa loob ng engine natin na magiging dahilan ng pagtagas ng engine oil. So yun yung mahalagang tip na pwede kong ma-share sa inyo ngayong 2026. Huwag kayo mag-change oil, huwag kayo mag-change gear oil ng mainit ang makina para iwas lost thread. Yun yung pinaka golden rule
sa pag-change oil ng mga motor natin. Para matanggal yung engine oil cap natin dito mga kamots, na. So yung gamit tayo ng plies, and then balutan natin ng towel yung pinaka valve niya para hindi magaskasan yung engine oil cap. Ayan. Maiksi lang pala yung dipstick ng nung ADB 150. Siguro sa 160 ganun din. Ayan, so nakalagay naman dito 0.8. Ayan, so tamang-tama lang yung binigay ni 10X Motor Service na engine oil, 0.8 liters. Ayan. So punasan muna natin 'to. So gamit tayo ng embudo. Shake muna natin bago natin siya salin. Magsasalin ulit tayo ng konti mga kamots kasi naubos na natin to, no? Kaya lang kasi nung nagsasalin tayo medyo may tumapon ng konti. Ayan, so sasalinan ulit natin siya galing dito sa natira natin ng nakarang change oil natin kay Blackbeat. Ayan, so konting-konti lang naman to. Ayan, ituturo ko naman sa inyo mga kamots yung kung paano malalaman kung kailangan nyo na ba mag-change oil bukod sa basihan nyo sa odometer. So dito sa dipstick mga kamots, kapag nilubog nyo to dito sa pinaka mismong engine natin, dapat yung etong part na to yung pinakadulo niya, dapat malulubog sa oil yan. Kapag ito kalahati na lang yung nakalubog, kalahati na lang yung nabasa, kapag after nyo siyang malubog dito may kabit, ibig sabihin konti na lang yung ibig sabihin nababawasan yung yung engine oil niyo, no? Katagalan kasi sa mga motor, lalo na sa mga matatagal na, yung mga higher odometer na, nagbabawas ng langis. Ayan, so kapag ito, yung dipstick niyo, nilubog nyo and then hinugot nyo, and then kalahati na lang yung nabasa dito sa part na to, sabihin nababawasan ng langis yung engine oil nyo. That's the time na mag-change oil na kayo dapat. And then dito nyo rin malalaman sa dipstick na to mga kamots, yung kulay ng engine oil nyo kung kailangan nyo na ba mag-change oil. Kapag nilubog nyo siya at pinahid nyo siya sa puting papel, and then nakita nyo itim na itim na, yun, that's the time na mag-change oil na kayo dapat. Ayan, so yun lang yung mga additional tips ko sa inyo regarding dito sa gamit nitong dipstick. Ayan, so ibabalik na natin to clockwise naman ng higpit. Ayan, so tapos na tayo mag-change oil, bali ang gagawin na lang natin, i-open natin tong motor para mag-circulate yung bagong oil na nilagay natin. Alright, so sana nabigyan ko kayo ng idea regarding sa pag-change oil ng mga Honda ADB natin. Mga 150 man yan, 160, same lang naman sila ng engine. Sana nakapag-share ako ng mga mahalagang tip na pwede nyong ma-apply sa mga Honda ADB nyo. So muli maraming salamat sa inyo. Stay safe, ride safe always.